Hello mga kapatid. Magandang gabi ho sa inyo. Kamusta po kayo? I'm back. Ikalawang gabi ho natin ngayon, mga kapatid. Sabado, gabi, Friday. Nag-start ulit tayo mag-broadcast and tonight, Sabado po ngayon, 15 sa buwan ng Marso. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nag-meet. God bless mga kapatid. Tayo mag-pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa opportunity na binigay sa amin upang minsan pa ay mag-usap ng pahapyaw sa ilang prinsipyo dito sa Gospel for Tonight. We just want to thank you for the strength sa maghapon. Salamat po sa iyong patnubay, salamat sa lahat. Salamat sa inyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. And we just want to thank you dahil kayo po ay napakabuting Diyos. Just want to thank you. Maraming salamat po dahil kayo ay napakabuting Diyos. At purihin po ang inyong pangalan. Masaya kami sapagkat kayo ay patuloy na gumagabay sa amin all throughout the day. Marami kami na-accomplish probably. Mga nasa listahan namin, naging maayos naman at okay naman lahat. Salamat sa kalakasan, sa iyong provision. We just want to give you all the praises tonight. Samahan niyo kami, Banal Espiritu, as we study God's Word at sana ho ma-appreciate namin itong patuloy. Salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, mga kapatid, just want to thank God for tonight's opportunity ho na tayo ay nag-meet. Mamaya magbigay uli ako ng update para sa aking misis. But sa oras na ito, diretso na ho tayo sa ating Gospel for Tonight na supposedly umaga ho ito pero gabi ho natin gabi natin ito nagagawa, mga kapatid. Opo. Mateo 5:43 hanggang 48. Sa wikang banyaga, sabi ho rito, Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if," sabi ni Jesus, "for if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if," sabi ni Jesus ulit, "and if you greet your brothers and sisters only, what is unusual about that? That do not the pagans do the same? So be perfect just as your heavenly Father is perfect." Mga kapatid, once again, ito ay usapang puso sa puso. It was a series of heart-to-heart talks with his disciples. Bakit laging ganito lagi yung banat ni Jesus? Kasi meron siyang magandang relasyon sa mga disciples. Mga kapatid, itong mga disciples na to, iiwan niya ito eh. Di ba? Actually, iniwan niya na nga. History na ito eh. Pinag-uusapan natin ay kasaysayan na, naganap na. Mga kapatid, muli lang natin itong binabalikan ang kasaysayan kasi marami tayong matututunan sa history. Di ba? Pag sinabi natin, history is His story. Sino yung His doon? Ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Lord sa kanila, narinig naman ninyo na ang sabi, mahalin nyo yung neighbor at ma-hate kayo sa mga enemies nyo. Pero sabi ng Lord love your enemies. Mga kapatid, madali ba itong pinagagawa ng Lord sa mga disciples? Naturally, ang disciples at tayo mga Pinoy sa Pilipinas, madali sa atin magmahal yung kakosa natin, tropa, kaklase, di ba, kababata, yung mga best friend, yung mga close friends, di ba? Yung mga tumulong sa atin. Yan yung mga taong madaling mahalin yung bang nakinabang ka minsan, di ba? Nag-apply ka ng trabaho, natulungan ka nung katropa mo, lalo na kung kaparehas mong fraternity yan, di ba?
Mga Katoliko, ganun eh. O kaprat mo yan o nung naghanap ka ng trabaho, dahil kaprat mo, mabilis yung proseso. Di ba? Tropa mo eh. But basically, kapag meron tayong kinakainisan, iniiwasan po natin yan. Pag nakita mo sa kalsada yan, pag nakita mo sa mall, nakita mo kung saan, ayaw mong batiin natin. Kasama na ako dyan. Bakit? Naalala natin atraso ng tao eh. Basically, ang tao, kung sino yung ka-vibes natin, yun ang tropa natin. Tama? Kung sino yung ating kaututang dila sa Tagalog, no? Pag sinabing kaututang dila, yung ka-vibes mo, no? Yung bang iisa yung inyong rhythm. Yan, oo. Yung personality traits, iisa. Oh. Parehas kayo kung sa kayo nagtapos ng kolehiyo, di ba? O parang ano yan eh, ang galing ng chemistry, di ba? Doon tayo. Pero doon sa mga na ayaw natin, iniiwasan natin yan mga kapatid. Di po ba? Ngayon, na solusyon ng Lord, okay. Palitan natin. Kung sino yung ayaw nyo, mahalin nyo. Bang hirap niyan. Kung ako siguro yung disciple doon sa panahon ni Jesus, isa ako sa 12. Siguro, isa ako sa mga pagkatapos ng discussion, ng teaching ni Jesus, isa ako siguro sa lalapit at kukulitin si Jesus at sasabihin ni Brad Callis kay Jesus, Lord, sa totoo lang, parang hirap naman pinapagawa nyo kanina. Kasi parang di ko kaya yun eh. Ako yun, si Brad Calix yun. Kasi, basically, hindi nga tayo ganun, di ba? Ang gusto nating mahalin, yung ka-level natin, yung kasing personality traits mo, di ba? Madali kasing madaling mag-enjoy pag ganun eh, kapag kapareha mo. Ba si Brad Calix, mahilig magbasa. Hindi ako jumo-join sa mga hindi nagbabasa eh. Mahilig ako sa documentary. Eh kung hindi ka mahilig dyan, anong pag-uusapan naman natin sa isang banda? Di ba? Kung mahilig ka sa chismis, hindi naman ako dyan. Doon ako sa mga yung pigaan ng utak, ika nga. O, doon sa may mapapala po tayo. Pero basically, parang mahirap ito ha. Paano na kung kaaway? Sabi ng Lord love your enemies. Hindi lang love, pray for those who persecute you. Nakita nyo yung video na nagsisirculate mga kapatid, somewhere in Syria? Di ba merong 10 atang mga tatay yun, may mga pamilya. Hindi naman pa binura yun eh. I mean, yung iba sinave ho yun eh. At laging nire-repost sa social media na ayon sa balita, pinatay po yun eh. In exchange doon sa hindi nila pag-surrender ng faith kay Jesus. At nung na-interview yung mga asawang babae, parang sila kampante lang kasi nga ganun talaga eh. Pagka yung ka sa Panginoon, lalo na crucial kasi yun eh, di ba? Kung sa iba lang, kung sa Pilipino lang yun, pupugutan ka ng ulo, baka iririkant mo yung faith mo bilang Katoliko, di ba? Basta sabihin mo, sige, hindi na ako Katoliko, sige, magmumuslim na ako, di ba? Extremist po yun ayon sa balita eh. Opo. Kaaway po natin yun, mga kapatid, sa totoo lang. Kaaway na mortal ng Ebanghelyo, yung mga extremist. Wala nang nirespetong Diyos, walang nirespetong pananampalataya, papatay at papatay para sa relihiyon. Opo. Ang Katoliko, hindi tayo pumapatay dahil sa relihiyon. May gumagawa po niyan. Pero paano mo sila kakaharapin? Ang challenge ng Lord, love your enemies. Teka muna, Brad Calix, paano ko mamahalin to? Ang laki ng atraso sa akin ito. Binasakir ang pamilya ko nito nung nasa abroad ako Grabe yung pagpapahiya na ginawa nito sa pangalan namin, ng angka namin. Sabi ng Lord, love your enemies, tas ipagdadasal pa. Yung mga worst scenario, ni-rape nito yung anak ko di ba?
Yung iba-iba tingin sa ating former President Duterte. Maraming galit, maraming natutuwa. Hati yung emosyon ng taong bayan eh. Nung napunta siya dun sa Netherlands eh. Di ho ba? Sa quota ng ICC. Mga kapatid eh. Ang tingin sa dating presidente, kaaway. Ngayon, paano mo titignan yan bilang Katoliko? Eh, sabi ng Lord eh, love your enemies. Mabigat na yung love, pinabigat pa nung pangalawa. And pray for those who persecute you. Wow. Ako, no comment ako dyan. Pagdating sa mga kapatiran natin na argabyado, lalo na kung ikaw yung may kamag-anak ka, pinsan, pamangkin, na napatay sa panahon, di ba, ng EJK. Ako, no comment ako pagkadating, yung pakiramdam ba ng magulang nung kapatid, no? Paano kung asawa mo yun? Paano yung kapatid mo yun? Inosente, nabanatan, napagkamalan, tas sasabihin, lumaban, tas, di ba, maraming ang hirap magsalita pagdating sa droga, mga kapatid. Ang hirap po talaga sa panahon natin. Tingin natin kaaway, tapos sabi ng Biblia, kaaway natin, maamahalin pa natin, yung nagpipersecute sa atin, ipagdadasal pa natin. Para namang yan? Delubyo naman yan, Brad Calix. Totoo ba yan? Nasa Bible ba yan? Opo, kababasa lang natin eh. Kaya nga ho sa totoo lang, basta si Jesus Christ nagbigay ng mga panuntunan sa buhay, titiklop ka bilang Katolikong totoo eh. Now, hindi mo papansinin to, itong love your enemies and pray for those who persecute. Hindi mo papansinin yan kung hindi ka seryosong Katoliko. Hindi mo papansinin. Palalagpasin mo lang yan. Babasahin mo lang yan. Dadaanan mo lang yan. Wala kang paki dyan. Pero sa atin na seryoso sa Lord, mapag-iisip ka eh. Teka muna Lord, for the past 15 years, for the past 20, 30 years ng pagiging Katoliko ko, para ngayon lang nagsisink in sa akin to. May ganon? Yes, may ganon. Yung mga Katoliko seryoso na kay Lord, dahan-dahan nagsisink in yung mga prinsipyo ng Biblia, mga kapatid. Sa totoo lang, mahirap ito, hindi ito madali. Hindi ito madali, mga kapatid. Action words ito eh. Verbs ito eh. Yung sinasabi dyan, love. Sabi dyan, pray. Hindi po optional yan eh, commands eh. Ang gagawin natin dyan? Pwede ba tayo makiusap kay Lord? Lord, baka naman pwede next week na lang yan. Baka next year na lang yan. Pag okay na ho yung aking mood sa ako na gagawin, hindi po pwede. Hindi pwede. Kaya minsan, sa totoo lang mga kapatid, mas natakot ako nung naging Katoliko ako eh. Bakit nakatakot, Brad Calix? Seryoso kasi yung pananampalatayang Katolisismo. Yung realization na akala mo lang, sasakay ka lang sa organisasyon, sa isang institusyon. Mga kapatid, hindi lang ito institusyon ng Katolisismo. Ito'y relasyon na nakaangkla sa Panginoong Jesucristo. Yan ang hindi mag-guess na maraming Katoliko sa Pilipinas eh. Akala nila nag-ride on sa isang malaking organization. Sa isang banda, organisasyon tayong malaki. Hindi na tayo mabubuwag, mga kapatid, maski na anong mangyari. Hindi pwede mabuwag ito. Kasi ang founder si Jesus eh, paano mabubuwag? Ititest ito ng napakaraming scandals. Ititest ito ng napakaraming pagsubok. Ititest ito ng napakaraming mga pang bagay na hindi maganda. Pero sa gitna at sa dulo, ito ay mananatili at mananatili hanggang sa dulo. Bakit? Si Kristo nga kasi ang founder, mga kapatid. Nagkakagulo lang talaga tayo sa totoo lang sa panahon natin. Ang hirap ito magmahal ng kaaway. Sa totoo lang, mahirap yan. Marami nagkakagulo ngayon, eleksyon. O, di ba? Magkakapatid, magkakamag-anak, magkakaparokya, walang respeto kung sino yung iboboto, nagkakagulo, nag-aaway. Kapag ka nag-endurso pa, ang religious person, yun, doon tayo nagkakaproblema. Ang hirap,
Mahirap ispilingin ang Katoliko sa Pilipinas. Sala-salabat ang problema natin eh. Pansinin nyo, sala-salabat. Nung nasa labas pa ako ng Catholic Church, hindi masyadong baga nung ako'y nasa loob na, nakikita ko na I could not imagine myself na natatrap ako dahil sa sala-salabat na problema. Sa sobrang laki natin, nahihirapan nating i-manage yung ating sarili. Ang hirap lumusot kasi napakaraming sistema. Napapansin nyo ba? Na parang nasasakal ka na sa loob ng sistema. Wala pa ako 1 taon, marami na ako nararamdaman. Marami na rin tayong naoobserbahan. Okay. Pero ibig ba sabihin yan hindi na magtutuloy si Brad Calix? Hindi ho, simula pa lang ng laban, kayo naman wala pong urungan ito, mga kapatid, kasi nandyan ho kayo, sinasamahan nyo ako sa John. Nabalik na dito. Mga kapatid, love your enemies. Pray for those who persecute you. Wow. Anong rasyonale? Ba't sinabi ni Jesus yan? Anong rasyonale? Kasi yung araw sumisikat sa mabuti at sa masama. Umuulan doon sa mabuti, sa masama. Ibig sabihin, parehas nakikinabang ang may takot sa Diyos at yung mga bansa at mga individual sa Pilipinas na walang takot sa Diyos, patuloy na tinatamasa ang blessing. Bakit ano bang gusto ng Lord? Redemptive kasi ang Diyos Ang gulo ng Pilipinas, di ba? Hindi natin alam kung sinong nagpakana ng pagkuha sa ating dating presidente. Maraming opinyon. Sistemang pang-ekonomiya, di ba? Nalalapit na halalan. Wala pa man may patayan na sa kabi-kabila. Di ba? Kampanya pa lang, nagpapatayan na. Di ba? Ang gulo ng Pilipinas, mga kapatid. So, try to imagine. Hindi na tayo nakakawala sa utang. Ang bawat presidente nag-iiwan ng marka. Ano yung marka? Marka na mabuti at marka na nakakadismaya dahil aalis ang Pangulo, nag-iwan ng problema. Buti sana ikaw i-fix. Kaya lang minsan sisirain pa. Hindi ba tayo pwede? Hindi ba dati yung pwede na halimbawa natapos na si BBM sa kanyang term. Kung sino man ang papalit palakpakan lang yung accomplishment, yung susundan. Tapos yung proyekto itutuloy lang. Ang ganda sana nun Kaya lang walang ganong nangyayari sa talambuhay na inabot po ni Brad Calix. Walang ganong sistema na pumapalakpak at itinutuloy yung proyekto at walang siraan. Walang ganun sa Pilipinas. Baliktad, mga kapatid. Pero, pwede ba mangyari ito? Etong binabanggit dito ng Lord sa atin. Love your enemies and pray for those who persecute you. Kasi nga, ang rasyonale, ang Diyos ay mabait sa lahat, sa mabuti at sa masama. Sabi nga ng Lord, kung mahal mo lang yung mabuti, anong pakinabang yan sa'yo? Ginagawa rin ng mga tax collector yan sino yung tax collector? Di ba masasamang tao yan sa panahon ng Panginoong Yesus? Kasi mga traidor yan sa bansa. At sobra maningil po yan. Gahaman sa salapi. Ang mga tax collectors. Si Matthew, na siyang Levi. Kung papaboran mo lang yung kapatid mo, anong pakinabang yan? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga pagano? Sabi nga sa dulo, so be perfect. Just as your heavenly Father is perfect. Ano ba ibig sabihin ng perfect dito? Yung hindi nagkakamali. Yun ho ba yung perfect, mga kapatid? Na isa sa mga ibig sabihin ng perfect dito, mga kapatid, kung titignan mo yung konteksto, yung dung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban natin, gusto natin, yung tropa lang natin, love natin. Pero hindi yun ang gusto ng Lord
yung kinakainisan mong tao, yung ayaw na ayaw mong makita, nagsabay kayo sa magmimisa kayo bukas, nagsabay kayo sa jeep, nagsabay kayo sa parking space kung may kanya-kanya kayong sasakyan. Ayaw na ayaw niyong magkita. Nagkita kayo ng alas 7 ng umaga o alas 5 o alas 9. Anong gagawin mo? Sabay pa kayo nagbukas ng sasakyan. Paglabas ninyo, nagkita kayo. Mortal na magkaaway. 5 years ago. Ngihirap nun Teka muna. Bigla ka siguro tatalikod. Bigla ka mapapatawag sa cellphone mo. Di ba? Hirap, no? Talaga naman si Lord, yung mga imposibleng bagay na paggagawa, yun talaga yung gusto ni Lord, mga kapatid. Ibig sabihin, be perfect, na dun tayo sa kalooban ng Diyos. Yung perfection per se, hindi natin kaya yan sa lupa. Hindi Sa totoo lang, hindi. Hindi natin makakayanan yan. Yung hindi ka magkakamali, hindi Sumasablay talaga tayo, mga kapatid. As I close, yung sinasabi ko rito, mga kapatid, ito yung reflection lang ni Brad Calix. Opo. Wala tayong masyadong binibigyang diin na doktrina kasi prinsipyo lang yung ipinalulutang natin dito. Marahil po yung iba sa inyo ay okay, iba yung parang dating sa inyo na sinasabi ni Brad Calix, and that's fine. Sinishare ko lang yung sa tingin ko, may pwede tayong makuha. Opo, hanggang doon lang po ako. Ayoko na po lumalim kasi po, ibang usapan po kasi yan, lalo na kung iba-iba yung audience natin. Mas mainam na to na medyo ganito yung ating sistema ng pag-share. Opo. More on personal. Yung experience kasi hindi mo pwedeng tanggalin talaga yan Yung day-to-day experience ng isang Katoliko, tapos yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Nagkakatalo lang yan. Tandaan nyo mga kapatid, maski na homily pa yan, maski na katekesem pa yung pinag-uusapan natin, nagkakatalo yan sa dalawang bagay. How would you respond doon sa series of messages na natatanggap mo at yung attitude ng heart? Kasi yung application ng word, ng prinsipyo, maski saan mo tignang anggulo yan, nakadepende yan sa attitude ng heart natin. Paano natin tinatanggap ang word? Nakadepende yan sa maturity level natin, mga kapatid. So, once again, thankful lang ako sa Panginoon sa opportunity na nagkakasama tayo. I hope hanggang sa dulo, hanggang sa huling hininga ng buhay ni Brad Calix, ay nandyan pa rin po kayo. Ito nga yung matindi. Ba't ko lagi sinasabi yan? Kasi hindi natin alam kung bukas nandyan pa tayo. Kaya make the most of it. Ako nagsishare ako as if this would be my last appearance on screen. Na kung sakasakaling hindi na ako magigising bukas, eto na pala yung huling pag-share ko na sa inyo ng Word of God. May maaalala kayo minsan sa buhay ni Brad Calix na nagpataba ng inyong puso sa isang banda, na na-instill sa inyong isipan, na-encourage kayo somehow, na for the past 40 years ng pagiging Katoliko nyo, ngayon lang kayo nakakarinig ng ganitong klase na puso sa puso, na usapan, na binabangga yung kayabangan, yung binabangga yung ating masyadong bilib tayo sa sarili natin at natututo tayo lahat na magpakumbaba, mag-submit sa salita ng Diyos at sinasabi natin, Ama, kahabagan mo ko na isang makasalanan. Gusto kong sumunod sa inyo, Panginoong Yesus. Ganong attitude, mga kapatid. Kaya nga like ko nagre-remind sa inyo. Now, this might be your last year. Now, this might be your last month. This might be your last week. And this
probably your last night. I don't know. I don't know kung bukas magkikita pa tayo. Now, just in case, this is my last night with you guys. I'd like to say, maraming salamat po. Maraming salamat for journeying with me, with my family. Maraming salamat po sa inyo for praying for us and with us. Isang kagalakan, isang opportunity na si Brad Calix ay maging bahagi ng buhay paglalakbay. Tayong mga nasa Pilgrims of Hope tayo itong taon na ito, mga kapatid. Yan ang pinakatema natin. Pilgrims tayo, mga manlalakbay tayo na merong pag-asa. Mga kapatid, I'd like to challenge you bilang Katoliko. Let us remain firm in the Lord Jesus Christ. Let us all be encouraged, mga kapatid, to put our whole trust sa ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba na pwede tayong sandalan sa mga moments na medyo parang magigiba na yung ating paligid, yung buhay natin. It seems hopeless. Mga kapatid, wala tayong pwedeng takbuhan maliban sa Panginoong Jesucristo sa mga gantong pagkakataon. Alright, update po tayo para sa aking may bahay. Mga kapatid, patuloy niyo pag-pray si Mrs. She's not feeling well. Marami siyang reklamo sa kanyang katawan. Ayoko siyang ipakita sa inyo, mga kapatid. Ayoko siyang ipakita sa inyo. If I may say, hindi ko ma-describe yung pain na nararanasan ni Mrs. All I can say, it's really unbearable. May mga moments na I do not want to appear here kasi I think it's too much. Kung sa akin yon mangyari, my prayer is, Lord, I cannot sustain the pain. Please, kunin mo na ako. That would be my prayer, personally. Pero sa wife ko, kumakapit sa Panginoon, nagpapasalamat sa dasal po ninyo, pinaparating niya sa inyo, mga kapatid, maraming salamat. Hindi ko ang hirap magsalita. Ang hirap, yung damdamin namin ng mga anak ko, hindi sila nakakapasok. Grabe yung kanilang pag-aasikaso sa nanay nila. Simula nung makonfine yung mama nila, hindi na pumapasok yung mga anak namin. Sobrang kalungkutan. Hopefully by Monday, papasok na yung mga anak namin. Pero hindi pa sigurado. Ang kinakain ni Mrs. yung parang OTF, yung tinitimpla. Minsan ang ginagawa namin dito ng mga kasama ko, iba't ibang gulay, tapos ginigiling, okay, bine-blender. That's it, yun yung pagkain. So it's quite, hindi, mga kapatid, first time ko to na ganitong sitwasyon, yung aking unang may bahay. Mabilis yun, atake po yun sa puso Ito po, dahan-dahan po ito Mga kapatid, dahan-dahan po ito. 2 taon na ito mahigit na yung sitwasyon ng partner ko. Up until now. So, ang amin lang panalangin, mga kapatid. Huwag ho kayong bumitaw na manalangin para kay Mrs. Tulungan nyo kami na manalangin. Naway po na ng Panginoon Diyos lahat ng pangangailangan niya. Next week,
punta kami sa oncologist niya for follow-up kasi for possible chemo. I don't know kung baka magbago isip ni Mrs. kung kakayanin niya kasi nung nakalipas, hindi niya po kinakaya ang chemo. Lalo na sa tingin ko I don't know kung kakayanin niya ang chemo sa kanyang sitwasyon. Konting lakad lang, konting tayo niya lang, hinihingal po siya, naka-oxygen po siya. Madalas siya mapagod, ang sakit ng likod niya. Wala na akong pwede sabihin. That's it, mga kapatid. So ipag-pray po ninyo. Now, bago ko lubusan magpaalam, mga kapatid, I'd like to thank God kasi kanina nagkaroon kami ng kami ng mga estudyante po. 'Di ba ko isa sa mga trainee ako ng natin catechesis, 'di ba? Opo, sa Sacred Heart. Mga 4 na buwan din po yan, every Saturday ang pasok namin mga kapatid May nag-graduate po kanina 4. Sa mga 100 po kami mahigit, kung di ako nagkakamali. 4 po yung nag-graduate kanina. Ako po isa lamang sa mga natapos doon sa cycle kasi hanggang cycle C yan kung di ako nagkakamali Opo. Salamat sa Panginoon dahil nakatanggap po ako ng Certificate of Attendance doon sa mga ilang buwan na pinaghirapan din po natin kasama yung mga kasama ko na galing sa iba't ibang parokya. Ito po yung natanggap namin. Dalawa pa po yan o 3 pa. Ang nakalagay po rito, Diocese of Bacolod, Diocesan Commission on Catechesis. Itong Certificate of Attendance for having completed the Cycle A on Christian Doctrine of the Week and Catechetical Course. Etong araw na ito po ay pinirmahan ni Reverend Father Dave Brian Treyes. Siya po yung direktor nito. At ito po yung pinangunahan ni Bishop Patricio Buson. Siya po yung nagbisa kanina at siya po yung nagbigay ng mga certificates po namin. May 2 pa. 4-5 buwan na pag-aaral po ito every Saturday. Talagang salamat lang sa Panginoon dahil mga kapatid, alas 9 ng umaga to hanggang alas 3 pahinga lang po namin 2. Merienda, tapos tanghali. Tapos babalikan ng 1:00 hanggang alas 3. Medyo sa edad ko medyo hindi maganda sa akin yung nag-i-stay ng ganun sa hapon, pero kinaya po namin. Salamat sa Panginoon. Pag-pray niyo ako na matapos ko tong training na to. Kasi gusto natin legit tayong catechist Yun. Kasi pag catechista ka, doktrina ng simbahang Katoliko, alam mo yan. Ikaw nagtuturo siyempre. Yung mga mabibinyagan dyan, ikaw magtuturo niyan sa parokya nyo. Yan ang trabaho natin. Mabigat ang trabaho nito, mga brad, mga sis. Pag-pray nyo ako. Hindi biro yan. Sige. Gusto ko lang i-acknowledge yung mga kasama natin dito. Jermaline Hunasan Balahadya sa San Pedro, maraming salamat po. Salamat po Alan Janeta dyan sa Hungary. Bro, salamat. God bless sa buong pamilya saka sa work mo Ann Cabrera, maraming salamat for joining po. Corazon Gagi. Salamat po. Atia Montejo, salamat si Bro Harvey, yung aming Vice President ng CFD sa Diocese ng Bacolod. Bro, God bless mag-iina mo Sino pa yung nandito? Si Daniela Elise Villamor. Ayan. Kay Goy Pabuhat. Maraming salamat. Kay Neil Kevin M. Perez, maraming salamat po. Sino pa? Si Peter Pladhero. Good evening from Parokya Our Lady of Candles. Okay, God bless po, kapatid na Peter.
sa buong pamilya. Si Grimar Nicole Padiranga Akasel. Salamat bro, God bless. Pepito Barbon. Salamat bro Leti Auza. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko nabanggit, paumanhin. Opo. Si Kuya Dong, Amado Reyes Jr. Kuya, maraming salamat. God bless. Sa buong tropa natin. Maraming salamat po. Alright. I don't know, bukas ko makakapag-broadcast ako ng madaling araw, alas 5. Pag okay na ako, pag okay po ako, magpapakita ako sa inyo. Pero pag talagang matamlay pa rin, baka sa gabi lang. Okay. Let's see. Announcement mga kapatid, ipagdasal ho natin yung ating patuloy na broadcast na magdire-diretso ito. Hindi pa ako masyadong magaling sa trangkaso ko. 85% pa lang ako okay. Meron pa rin. Hindi ako makapagpahinga kasi ng usual na pahinga. Hindi po talaga. Dahil sa sitwasyon sa bahay. Pero salamat sa Panginoon saka sa inyo na patuloy nagdadasal. Leonard Dano, maraming salamat bro. God bless sa buong pamilya. Kay Jonah May Mikmik, maraming salamat. Salamat po, nakahabol kayo. Balikan nyo lang po yung video mamaya mga kapatid. Kung ano po yung na-share natin ng konti. Supportahan po natin yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Pagdasal natin na ito ay magdire-diretso po. Pakishare po yung ating video sa buong Catholic community nationwide, mga kapatid. Let's pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito. Medyo mahirap ito, yung magmahal ng kaaway at magdasal doon sa mga nagpi-persecute sa amin. Pero wala kami magawa kundi ito kasi gusto mo mangyari na maging katulad nyo. Hindi ito madali, pero pwedeng gawin. Ibababa kasi nito yung pride namin. Matututo kami magpakumbaba. Patawarin nyo kami, Ama, sapagkat may mga pagkakataon na yung kung sino lang close namin, tropa namin, yun lang yung mahal namin, yung ka-church namin. Pero yung kapag hindi na namin kasimbahan, hindi namin kaparokya, wala kaming pake. Para kami mga pagano, yung aming mga ugali. Para kami mga tax collectors. Para kami mga pariseyo at mga eskriba. Matataas ang ere namin. Ayaw namin bumaba sa level ng mga simpleng tao. Napakayayabang namin minsan. Lord, basagin nyo yung pagkatao na ganyan. Hindi kasi po pwede yan. Bilang Katoliko na matino. Bilang Katoliko na may takot kay Kristo. Lord, tulungan nyo kami. Hindi ito madali na gampanin bilang isang Katoliko sa taon na ito. Pero posibleng mangyari. Tulungan niyo po ang aming Santo Papa Francis sa kanyang sitwasyong pangkalusugan. Kahabagan niyo po siya. Nagdadasal po kami ng inyong patuloy na pagsama sa aming mga kahinaang pisikal. Iba sa amin probably may sakit din. Mga anak namin, pamangkin, pinsan, kasama sa parokya. Yung amin pong parokya ay may bagong pare. Dadasal po kami, probably sa ibang parokya ay ganoon din po. Nagpalit na ng pare. At panalangin namin ang magandang pagkakaisa pa rin. Pagtutulungan sa ministeryo. Magkaroon kami ng ma-enjoy namin yung apostolate namin, yung ministry. Lord, praying kami na, Lord willing, bukas magigising kami. At kami makakadalo sa misa. Na handa ang puso, handang makinig sa homily. Handang pabasag sa Panginoon yung aming mga pride. Matuto kami magpakumbaba sa inyong harapan. Kahabagan niyo po kami. Madalas kaming makalimot sa prinsipyo na salita ng Diyos.
Madalas agawin ng dyablo yung natatanim sa aming utak, sa aming puso. Kay dali naming lumimot ng inyong pagmamahal, sa inyong yakap, sa inyong pag-asikaso sa amin. At naipagpapalit namin ang gawain ng Panginoon Diyos sa walang kakwenta-kwentang mga bagay na sanlibutan. Tulungan niyo kami. Gusto ho naming magbago bilang Katoliko, yung totoong Katoliko na may takot kay Kristo, na lumalayo sa kasalanan, na may pasanin sa evangelization, na totoong follower ni Jesus. Yun po yung gusto namin mangyari, Panginoon. Etong Pilgrims of Hope na ito ay maging totoo to sa aming buhay. Lord, kahabagan niyo yung aming bansa. Magulo ang bansa namin ngayon. Hindi namin ma-spelling kung ang election po ay matutuloy pa o magkakagulo. Hindi namin alam. Pero ang mahalaga lang maging sentro namin si Kristo. Magdasal lang kami at magantay sa gagawin ninyo. Lord, salamat sa word. Salamat sa lahat. Salamat sa mga kasama ko rito sa broadcast ngayong gabi. Patuloy niyo po silang pagpapalain sa kanilang iba't ibang mga daing ng kanilang pamilya. Kaya na ho magpapala, Panginoon Diyos. Hindi ko alam ang prayer request na makasama ko rito ngayon. Pero isang bagay ang kailangan po namin lahat. Ma-revive kami spiritually. Magkaroon kami ng tamang tapang kay Kristo. Boldness as we share the gospel. At init kung paano i-apply ang prinsipyo na salita ng Diyos sa aming mga sarili, sa aming pamilya, sa workplace, sa community. Lord, bahala na po kayo sa amin. Just want to thank you. Na-appreciate namin yung nangyari sa maghapon. Salamat. Salamat sa lahat. Lord, bahala ka na kay Mrs. Wala na akong maisip. Wala na akong pwedeng asahan. Kayo na lang ho, Panginoon, ang huling barahan namin. Salamat kasi nagsusustain kayong patuloy sa mga dasal na makapatiran, sa mga dasal ng mga saints sa langit. Maraming salamat po. Lord, bahala ka na sa misis ko. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang kanyang sitwasyon. Alam ko kung ano man ay ipapahintulot nyo, ay mangyayari. Lord, salamat. Salamat pa rin. Salamat pa rin sa dulo, sa kabila ng pagtitiis, paghihinagpis, pag-aantay. Gusto ko pa rin magsabi ng salamat. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. I don't know bukas kung makikita tayo. Basta kung nakita nyo ako na alas 5:30, buhay pa tayo. At salamat sa Panginoon. Just pray for us. Pag-share po natin itong video na ito mga kapatid sa ating mamahal sa buhay. Sa ngalan po na aking may bahay, andito pa umabot. Si Christine, maraming salamat. Sa Delante bro, maraming salamat. Bobby, parang may nakita ko rito si Pastor Bats Gallo, nandito. Ayun, si Pastor Bats Gallo. Christian Landico, maraming salamat din. Nakahabol po kayo. God bless sa inyo mga kapatid. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.